Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for your third reading for the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang inyong ang ating makikita para po dito sa inyong third reading of the day. For the meantime, sana po ay napanood nyo na po yung first and second reading of the day. Ganon din po yung ating One Love a Day na preparation at ang ating insenso, no? Tandaan niyo po na itong insensong ito ay talagang makakatulong po yan sa inyo, no? Malaking bagay po ang magagawa niyan. Samahan niyo po talaga ng buong pusong pakikipag-usap sa kanya, no? At mararamdaman niyo po yan. Okay? Pasensya na po dun sa mga hindi ko pa po nare-reading masyado dahil ako po ay nagpapalakas at nagpapagaling, no? Alam niyo naman po, recently ako po ay nag-GERD. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lagay po muna natin to at tayo po ay kukuha muna ng angel number for the day. For this reading, no? Ano po kaya ang angel number for this reading? Tignan po natin. Ay, wait lang po. May nahalong baraha. Okay, tignan po natin kung ano po ang makikita natin sa angel number today. Huwag niyo po skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy para sa inyong lahat, no? Sa mga babasahan ko po, tayo po ay kumukuha po ng energy para po sa inyong lahat. Okay. Buksan na po natin ang ating mga ilaw. One, 3, 1, 3. This is about starting fresh. Wow, kanina po yung nabunot natin is about starting over, no? Starting over po yung kanina. Ngayon naman, starting fresh. Encouragement goals, foundation, creative ventures, and communication, no? So, feeling ko po, naku, teka lang ha. Basahin muna po natin. So, step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. Your skills and talents will bring you suspicious profits. Build up your confidence and trust in your decisions. Okay? So, ang nakikita ko po dito ay starting fresh, no? Ang nakikita ko po dito ay kayo po ay ini-encourage, kayo po ay kailangan magkaroon ka raw po ng goals, ng foundation, at communication. No? Kailangan mo raw po mag-step out of your comfort zone.
you are about to create something meaningful, no? Yung mga skills mo daw po, talents mo, ay nako, lahat yan ay magbibigay sa'yo ng incredible profit, no? And talagang kailangan mo lang daw po i-build up yung iyong confidence at magtiwala ka po sa iyong mga decision. For some of you, naging stagnant po yung buhay, no? For some of you, hindi po nyo alam kung paano po kayo uusad sa buhay, no? Pero ito po, kanina pong umaga, isa sa mga reading natin, either first reading or second reading, ay talaga naman pong nakita natin starting over, ngayon starting fresh. Talagang gusto ka na pong mag-move on ng Divine Universe. Gusto ka na po talaga pag-move on din, or mag-move on ka daw muna po, na for the meantime, ikaw daw po ay mag-focus, no, sa iyong mga gusto mangyari sa iyong buhay, at tingnan mo daw po kung ano yung mga magaganda at mga talento mo na pwede mong gamitin para ikaw po ay makapagsimula ng bago, no? Ang tao pong ito ngayon, or ito po talagang pagsisimula nyo ay makakarating po ito somewhere, no? Sa nakikita ko po ay talagang hindi po makokontento talaga ang inyong person, ano, kung kayo din ay nakikita niya na habol, na kayo po ay, kumbaga hindi niya rin po marirealize yung value nyo pag nakita po ng person nyo na habol pa rin kayo sa kanya, na hindi po nag-move on ang buhay nyo, no? Sa totoo lang, talagang kayo po ay makakaramdam ng matinding kalungkutan kapag pinilit nyo po yung isang bagay na alam mo po na mas marami ka pong magagawa kung ikaw ay nakafocus sa sarili mo. Pero syempre nasaktan po kayo, so meron po iba sa inyo na hindi pa rin po umaayos. Pero ngayon po ay sabi nila kailangan mo na rin pong gumising, no? Tumayo at talagang ilaban mo na daw po ang sarili mo this time, no? You have to have a fresh start, you have to start over again para naman po sa sarili mo, at this time piliin mo naman daw po ang sarili mo. Okay? That is your angel number for today. Pero tingnan naman po natin ang feelings, o tingnan po natin kung ano po ang sitwasyon, or makikita po natin sa ating third reading of the day. Leaving behind, walking away, ito pong taong ito ay lumayo sa'yo. Ito pong taong to ay pilit na lumayo, pilit po siyang, hindi niya po alam kung ano po ang nag-iintay sa kanya, pero pilit po siyang lumayo sa iyo, no? Iniwanan niya po ang lahat ng pagsasama nyo, no? Talaga pong siya po ay gumawa ng sarili niyang adventure, action, and fearlessness, no? Ang tao pong ito talaga ay walang takot, ano, ng kanyang ginagawa, no? Talagang siya po ay lumaban, ano? Talagang gustong-gusto niya po na magkaroon ng bagong mundo na malayo sa iyo, no? Nung mga oras na yon, ito po ay hindi pinag-isipan. This is impulsiveness, no? Talagang mga bagay na hindi po niya talaga pinag-isipan, ano? Ngayon pa lang niya ulit nare-realize na minahal ka naman daw pala talaga niya, no? At talagang sa nakikita ko po ay whether you like it or not, ang tao pong ito ay makakaramdam ng kalungkutan sa mga susunod na panahon. And meron po itong nararamdaman na katamaran sa kanyang sarili, or nawalan po siya ng motivation, lack of passion. Talagang sa nakikita ko po, ang taong ito po ay patuloy po na nalulungkot at hindi niya po alam ang kanyang gagawin, ano? For some of you, ang taong ito talaga ay gustong-gusto ng pumunta sa'yo, gustong makipag-usap sa'yo. Parang nararamdaman ko meron kayong for some of you po, meron po kayong magkikita na po kayo, or malapit na po kayong magkita, no? Yan po yung nakikita ko, dahil parang palapit ng palapit, hindi po ito natatahimik, at talagang sa nakikita ko po ay mas gusto niya na po talagang magkausap kayo, no? Kaya lang po, no, sa nakikita ko parang natatakot po ito, no? Natatakot po siya mag-clash kayo, no? Kasi bakit?
dahil panay kalokohan po yung ginawa niya nung nalayo kayo sa isa't isa, no? Talaga po hindi niya po aaminin na siya ay natukso. Hindi niya po talaga aaminin na siya ay nalungkot, no? At nakagawa ng kasalanan, no? At talagang ikaw pa po ang sisisihin niya at hindi niya nalang aaminin na natrap siya sa sarili niya pong kalokohan at meron po ditong self-victimization, ano? Siya po ang gumawa ng kalokohan niyan at siya rin po ang napahamak dahil po sa kalokohan niya, no? May pagpapanik po ako nakikita dito, no? Every time po na maiisip niya na magkikita kayo, siya po ay nagpapanik, no? There is this weakness and manipulation. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng weakness, no? Panghihina at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano? There is this also poor judgment, no? Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng poor judgment. Hindi niya po alam kung bakit nagkamali siya ng pagkakilala sa iyo or nagkamali po siya talaga ng marami po siyang pagkakamali na nahusgahan ka daw po niya, and true enough, no, nawalan po ng direksyon at naging unpredictable po ang mga pangyayari sa buhay niya. Kaya nga po sana ay gusto ka po sana nitong makausap, gusto niya pong maliwanagan sa lahat, pero hindi niya po talaga alam paano haharap sa iyo, kung matatanggap mo pa raw ba siya, no? Ayan po talaga, no? There is this broken family, shattered dreams. Alam niya po na talagang nagulo po kayo. Sorry po. Alam niya pong nagulo kayo at alam niya po talaga na siya ay nakakaramdam ng frustration, ano? For some of you, ang frustration na ito ng inyong partner or ng inyong person ay tumitindi, lumalala, no? Kaya nga po sana ay gusto po nitong makipagkita sa inyo, no? At talagang nararamdaman ko po for some of you, maybe not for all and not for applicable for everybody, pero malapit na po kayo magkita nito. May nararamdaman din po ako na pag nakita po nito na naka-move on ka na or nakita nito na okay ka na, meron pong pagseselos, no? At sa nakikita ko po ay meron siyang emotional immaturity pa din, ano? At may disappointment siya at insecurity po siyang nararamdaman ngayon sa kanyang sarili, no? There is this depression, ano? May depression po akong nakikita sa kanya, no? Disappointment dito, depression dito. Talagang magagaling lang po siya dito, no? Hanggang gagaling lang po siya basta po kausapin ka na niya. There is fear, sadness, and loneliness. Napakalungkot, no? Meron po akong nakikita dito na talaga pong nakakaramdam siya ngayon ng matinding takot, sadness, and loneliness. May deception and manipulation, ano? Meron po siyang deception and manipulation. Alam niya po na pinaikot-ikot ka niya. Alam niya po na ikaw ay sinisi niya. Alam niya po na nagkaroon talaga siya ng panloloko, no? Pero hindi niya po maamin sa'yo. Kaya, nako, for your last card, kamalas-malasan, Wheel of Fortune in reverse. Ang Wheel of Fortune in reverse po, no? Sabi ko nga po sa inyo, isa po ito sa pinaka worst sa akin, in reverse po kasi naging stagnant po. All negative emotions ay nandyan sa negative, sa Wheel of Fortune in reverse. Sadness, frustration, betrayal, stagnant. Ang dami po, no? Halos panay problema, frustration, sadness, loneliness, lahat po nandyan, no? Sa Wheel of Fortune in reverse. Kumbaga, paikot-ikot lang po ang buhay niya na ganyan kalungkot sa ngayon. Yan po ang inyong third reading of the day. Yan, no? Ang nararamdaman ko po ay malapit na kayong magkitang muli. That's for some of you, no? For those of you po na nakarelate, can you please give me a like and comment down below? And please, no, gusto ko pong mabasa ang inyong mga emosyon at inyong mga feelings. At ganun din po, no, gusto ko rin pong makita kung ano mga naramdaman nyo, no? And for those of you who would like to have a private reading with me,
You can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Ganun din po, nilabas ko rin po ang fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay hindi totoo, no? Siya po ay fake na tao na nanghihingi lang po ng bayad, pero hindi naman po niya, iba-block na lang po niya kay bigla. And worse po ay pwede niya pong i-hack ang inyong mga phone. So, kayo po ay mag-iingat. Okay? And sabi ko nga po sa lahat sa inyo, no, na always, no, mag-ingat po, always ask to hear my voice, at sasabihin ko po ay talagang ipaparinig ko po sa inyo para alam nyo na ako po ang inyong kausap. Okay, to my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all po from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at tunay po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong suporta, at ako po ay na-excite, palapit na po ng palapit ang ating One Love a Day para sa ating mga dear lolos and lolas sa kalye, no? Kaya maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you so much po. And para naman po sa inyong lahat na hindi nag-i-skip ng ads, at para po dun sa mga gustong magbigay ng super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Thank you so much po. And alam nyo po yan, ano, na talagang kayo po ay mahal na mahal ko po kayong lahat. And excited na po talaga ako para sa One Love a Day, no? Tayo po ay magbibigay ng mga loot bags, ampaw, sobre sa mga lolo at lola sa daan. Yan po ay ating bibigyan ng oras sa Sabado. Talaga pong tayo mag-iikot para makapagbigay po ulit ng saya sa ating One Love a Day. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa akin naman pong mga loyal na Lady Elena family, ang lagi ko lang naman pong wish para sa inyong lahat at payo sa inyong lahat is you wake up each day, you live just for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, make yourself happy, no? And yun po, no? Talagang be grateful that you are still alive. Na tayo po talaga ay masaya, na tayo po ay bumawi sa ating sarili, at tayo po ay magpasalamat na tayo po ay binuhay pa rin ng ating Panginoong Jesus. No, marami pong tayong chance na bumawi pa sa ating mga sarili, sa ating mga taong nasaktan, at maraming salamat po, no? And God bless you all talaga. And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha. Ako po ay babalik for another set of reading. For the meantime, kayo muna po ay mag-relax, manood po ng mga episodes na hindi nyo pa po napapanood. And babalik po ulit ako tomorrow for another set of reading. Pasensya na po kayo, hindi ako masyado nakakapag fourth reading of the day kasi talagang nagbabawi po ako ng lakas. Okay, maraming salamat po. Unang-una nagkasakit po ako. Pangalawa, meron po ako pinagdaanan na medyo nalungkot po talaga ako dahil sa isang tao po, no? Pero okay na po yun. Sabi ko nga po ay ako po ay okay na po ulit, no? Yun po yun. Salamat po and God bless you all. And I love you all, everyone, from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na
Siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.